pag-uusap patungkol po sa Journey Within. Sa mga bagong kabataan ngayon na hanapin yung kanilang journey, lalakaran. So, sinabi ng Lord 3 beses, be strong. Look unto Jesus. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli nandito tayo sa ating pong programa dito po sa PCC, Table Talk. At yung araw na to ay isang mapagpala na para sa lahat, para tayo po ay magkaroon ng pag-uusap patungkol po sa Journey Within. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Chris Parungaw. At kasama po natin yung ating dalawang gwapong pastor. Salamat. Siyempre, Mas pogi po yan. siyempre, unahin muna natin yung... Pinakapogi. yung Praise God. Isang mapagpalang umaga po muli, Pastor Jomar Reyes po mula sa Paltaw. Dalangin po namin sa oras na ito, yung marami po tayong matutunan sa pag-uusapan po natin. yes, amen. Pastor Oscar po, ako po ay nag-aanyay sa bawat isa. Ma-enjoy po natin yung moment na ito ng pagtalakay sa bagong paksapo. Yun, Dito po sa talakayan na ito. Salamat po sa ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan, ay tayo po muna ay magkaroon ng maikling panalangin na pangunahan tayo ni Pastor Jomar. Okay, sige po. Sa mga nanonood po, samahan niyo po kami sa presensya ng pananalangin. Tayo po yung mukot pumikit, aming Diyos na banal. Patuloy ka po naming pinupuri, niluluwalhati at dinadakila, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy po, Ama, na patnubayan po kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-uusapan at sa lahat po na makikinig nito, abutin mo po sila, Panginoon, ng iyong banal na salita. Dahil tunay nga, Lord, na ang salita mo po ang bumabago sa buhay ng isang tao. Salita mo po ang nagbibigay ng pag-asa sa aming mga buhay, Ama. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Ngayon po, salamat sa ating Panginoon. Ito po yung moment na kung saan ay pag-uusapan natin yung pangkasalukuyang paglalakbay or panibagong hamon ng buhay natin, especially yung mga kabataan ngayon at mga estudyante, pasukan na. At Ang kailangan ng alam niyo school po- supply. Yeah. Para nakita ko kagapon yata si SK namigay ng namigay ng mga notebook. So, yan, salamat sa Panginoon. Brigada Eskwela na, di ba? Nag-umpisa na. Nag-umpisa Diyan na. po sa Pulilan Central, nadaan ako kanina. Nag-umpisa na po yung mga teachers, saka mga volunteer. Opo, kaya salamat sa Panginoon. Ito, bagong hamon to sa mga estudyante. Kaya ito yung maganda na pag-uusapan po natin, especially sa mga college. Kasi dati, ang akala ko yung isa sa may mga struggle na mga estudyante sa high school. Pero hindi pala. Ang may matinding struggle pala dito at hamon na panibagong kakaharapin ito yung mga college po talaga. So, by the way, basahin po natin ang salita ng Diyos dito po sa Joshua, chapter 1, verse 1 hanggang 9. Ito po yung kwento patungkol po kay Joshua na kung saan ay haharap siya sa panibagong hamon ng kanyang buhay. So, sabi po rito, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy, humanda ka at ang buong Israel. At tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto sa silangan ng malaking ilog Euphrates. At sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Walang makakagapi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka
at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay ko sa inyo ni Moises, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliknaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, at sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yon, pagpalay ng Panginoon, no? Praise God. Yung binasa natin na kanyang salita. Ito po ay nagpapakita sa panibagong hamon na kakaharapin ni Joshua. Pwede nating ilagay dito yung pangkasalukuyang buhay natin. Ilagay natin yung shoes natin sa shoes ni Joshua, no, bagong hamon ng pamumuhay natin. So, Pastor Oka, kayo po, ano po ba yung pwede nating maibigay na encouragement sa ating pong mga viewers? Yung kasing journey nito ni Joshua ay galing na yung instruction galing na sa Diyos. So, kung kukumpara natin sa panahon ngayon, yung paksa natin patungkol sa mga bagong kabataan ngayon na hahanapin yung kanilang journey, lalakaran yung kanilang karera sa buhay. Ito kasi Joshua, pag inugat natin ang pinagmulan nito, ay siya ay, sabihin na natin na, lumaki doon sa aral ng Torah. So, lahat sila ay ganun. Kumbaga ay sa panahon ni Moses, talagang itong mga bata na to ay nagsilaki talagang doon sa aral ng Panginoon. So, nadudoon siya. Kabaliktaran nito sa panahon ngayon na may mga bata na hindi talaga sila versed sa Bible, at talaga lumaki sila sa pamilya lang talaga na ang talaga nagiging papalakas sa kanila o nag-encourage sa kanila, magulang lang talaga, based sa experience ng magulang. Pero dito sa nangyari kay Moses, sa pinag-aaralan natin ngayon, yung kanyang journey, alam naman natin nagtagumpay siya. Although maraming mga obstacles, maraming mga opposition, even yung kanyang mga kasama sa panahon na yun, talagang naging kalaban din niya. Pero dahil nga yun ang instruction ng Diyos, at isa lang naman yung sabi ng Diyos sa kanya, magpakatatag ka at magpakatapang. Di ba yun ang sabi lang naman? So, ibig sabihin, plus yung layunin ng Diyos, yung plano ng Diyos, and then yung kalakasan, yung pagtitiwala mo sa Diyos. So, masasabi ko na, kung si Joshua pag-uusapan natin, ay nasa kanya na lahat, yung mahalagang faktor para magtagumpay ang isang tao. Ang Diyos, yung kanyang determinasyon, yung kanyang pagsunod, at yung kanyang sabi natin doon, yung kanyang credential bilang isang, bakit ba siya ginawang assistant ni Moses? Kasi meron siyang kinalakihan. At tama yung kanyang paglalaki. At kumpleto na nga siya. May tapang, may sigasig. Kaya nga, sabihin na natin na ang follow-up nila sa kanyang Diyos magpakatatag ka. Kasi talagang yung kakalabayan nila, mga higante. So, although, alam naman ni Joshua yun kasi isa siya sa spy, pero ang pinanghawakan niya talaga ay yung higit sa lahat, yung salita ng kanyang coach. Wala iba kundi ang Panginoon. Yun lang. Magtatagumpay talaga ang isang tao. Siguro po, napansin ko po dito, 3 beses inulit ng Panginoon. Yung sabi niya doon, be strong and very courageous. Kasi po, pag pinag-usapan yung new journey, nakakakaba naman po talaga. Naalala ko po, minsan yung mga kinder, ang new journey nila, yung iiwan sila ng magulang nila doon sa classroom. Di ba? Mag-iiyakan. Ngayon, yung mga college, ang new journey nila, wala na yung dati nilang barkada. Hindi na comfort sa college Kanya-kanya na yan Na-separate na sila, kaya be strong. Di ba? So, maaaring si Joshua, ganun din yung nararanasan niya. Wala na si Moises. Di ba? Dati, yes, sumusunod siya, gumagawa siya, pero meron kang tatakbuhan pag may problema. May panahon. Nandun si Moises, di ba? So, may time po talaga sa journey ng isang tao, may time na tayo lang yung titindig. Na on your own, ikaw lang sa sarili mo, especially sa mga college student, diyan wala nang kopyahan. Di ba? Diyan wala na yung tropa-tropa. Hindi talagang magsusumikap. So,
sinabi ng Lord 3 beses, be strong and very courageous. Kasi po sa journey natin, hindi naman po talaga madali. Walang madaling journey. Sabi nga daw, walang madaling trabaho. Di po ba? Lahat ay mahirap or kanya-kanyang stage. So, payo po ng Biblia sa journey natin sa buhay, lalo na po on our Christian walk, be strong and very courageous. Yung magpakatatag ka at magpakatapang. Basta may pinagkaiba ba yan? Yung matatag na, matapang. Magkaiba yun. Magkaiba po yun. Magkaiba yun. Magkaiba sangkap yun na pinagsama mo ay nasa tama ka. Magtatagumpay ka talaga. Kasi si Joshua, ang totoo, alam ng Diyos yung kanyang na nakita niya kasi may mga higante dun eh. Mga po, Kaya yan, sa binasa natin kay Joshua, pero pag binasa natin yung part naman ni Caleb, na si Caleb yung kanyang utak iba eh. Gusto niya makuha yung Hebron. Pinangako sa akin ni Moses yan eh. Ang mga nakatira doon, higante. Nilipol nila yun. Sabi ni Caleb, ang edad ko ngayon kumbaga doble na edad niya, pero pakiramdam ko, 40 pa lang ako. Parang gano'n, di ba? Parang bata pa rin ako. So yung determination, ang tawag doon ay katapangan at katatagan. Yun yung sinasabi. Na si Joshua, may ganun din. Kaya nga siyang ginawang leader ng Diyos eh. Ibig sabihin ay walang imposible sa isang tao na gusto talagang magtagumpay sa buhay. Ngayon lang, ang gusto lang natin balansehin yan. May mga kabataan ngayon, sabi ko nga kanina, ang goal nila ay mag-aral, makatapos, makapagtrabaho, makapagpunta ng ganito. Pero along the way, maiiba yung, kung kasama nila ang Panginoon at magbo-born again sila along the way, maiiba yung daan. Hindi na yung sarili nila, kundi daanan ng Panginoon. At doon ang nila malalaman ngayon na kailangan nila talaga yung tatag at katapangan. Kasi habang sumusunod ka sa Panginoon, dinadala ka sa landadaan niya, sa promised land niya para sa iyo, maraming opposition. Yun yung naranasan ni Joshua. Pero ang conclusion lang natin palagi diyan sa binasa natin, nagtagumpay talaga si Joshua dahil sinunod niya talaga yung sinabi ng Panginoon, dili-dilihin mo araw at gabi. Diba? Yung sabi niya, at magtatagumpay ka. Ganon din sa buhay ng mga nag-aaral ngayon. Although ito yung una ninyong goal sa buhay, pero hindi talaga yun hindi talaga yun ang pinaka-final goal ng buhay natin. Pagka dumating yung time na si Kristo kumatok sa puso, huwag niyong pababayaan, tanggapin ninyo. Pagka nangusap sa inyo ang Diyos, huwag niyong i-ignorin, tanggapin ninyo. Kasi doon pa lang kayo magsisimula talaga ng totoong goal, yung journey nyo sa buhay na kasama ng Diyos. At pag nangyari yun talaga yung mayroong katagumpayan. yes. Siguro, Pastor, sa mga mananampalataya, ito lagi po kasi, yung wala pa, pero takot na. Hindi po ba? Yung hindi pa nangyayari kasi Meron ganun personality ang tao. Sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kadawagan, kundi espiritu ng katapangan. Di ba? Ito pupunta pa lang sila doon, di ba? Yung mga Israel baka takot na dahil nga doon sa harapin nila. Kaya ang kumandang Lord, be strong and very courageous. Sa ating pong mananampalataya, yun din po instruction sa atin ng Panginoon. Paghahayo tayo, kapag may gagawin tayo para sa Panginoon, be strong and very courageous. Huwag po tayong matakot. Ano kaya sasabihin ng mga tao? Baka mapahiya ako. Baka awayin nila ako. Okay lang po yun. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag sumusunod ka sa Diyos, you will face many persecution. Hindi po ba? Kaya be strong. Kapatid, be strong. Amen. Yes. Kung naka-live lang po tayo, be strong and comment take nyo po courage. dyan, be strong. Pwede. Kalagay nyo po sa comment, be strong and very courageous. And actually nakita natin dito sa binasa natin yung journey ni Joshua na kanyang kakaharapin. Merong payo dito na nakita ko dun sa verse 7. Amen. Sa New King James babasahin ko siya. Sabi niya kasi wala siya dun sa hindi nakita dun sa Tagalog na binasa natin sa Revised Bible. Sundin mo mabuti. Na ang sabi niya, only be strong. Nandun pa rin yan. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Ito yung gusto kong i-point Amen. dito. Praise God. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Words na to na pinapakita yung focus mo. Na hindi ka madidistract
sa kaliwa or sa kanan. Parang yung kabayo, pastor, no? Yes. For example, may kabarkada ka, na ikaw ay matino kang nag-aaral. Yung i-distract ka niya na, oy, mamaya na, ito na muna yung gawin natin. Hanggang sila pala ay mga bad influence. Di ba? Yung nasa kanan naman, sisirain yung pangarap mo. Alam mo yung bang ang gusto ng Panginoon sa journey ng buhay natin, matuto tayong mag-focus. Yes. Matuto tayong mag-focus, humakbang, and sa paglalakbay natin, hindi lahat ng nilalakaran natin ay sementado. Amen. Merong yung mga rough road. May humps Pero pa kapag nandun, yes, may mga humps. May humps pa. So kung meron nasa sitwasyon ka ng rough road sa pagsubok ng buhay natin, hindi ibig sabihin rough road yung dinadaanan natin, rough road na lahat yan eh. Doon sa bandang dulo, sementado yan. Maganda yung kararakan. Sometimes, kung bakit natin pinagdadaanan yun, just to teach us. And to make us strong, to make us better and better. Or great. At higit pa sa kung sino ka ngayon, inaayos ng Diyos ngayon yung buhay. Dinidevelop yung kakayahan mo. Amen. No? Para maging strong tayo. Kaya dun sa verse 9, yung 9 nakita dun yung sabi ng binasa natin kay Joshua, have I not commanded you? Hindi ba't inuutusan kita? So, utos Diba? po pala to, ano? Oo, Hindi it's a po ito command. Because suggestion God, lang. ang Diyos, alam niya yung lalakaran natin. Kaya nga ang sabi niya, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, Maganda dyan yung huli, yung huling-huli, yung Oo. huling 9. nor be dismayed, for the Lord your God is with you Ayun. wherever Amen. you go. Yun ang, yun ang ano nun, yun ang pinaka-conclusion nung Yeah, talata. so matututo tayo ngayon if we know that we're of God, ano man yung dumating sa buhay natin sa lakbayin ng ating pamumuhay, I know there is always provisions, favor, protections, di ba sa ating Panginoon. Huwag ka lang kakaliwa, huwag kang kakanan. Always, sabi nga ni Pablo, look unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Yung meron akong napunta kayo na speech yung gumraduate sa Lasal. Ako. Ano kasi yung kanyang speech naka-focus doon sa mga estudyante, hindi sa kanya, naka-focus doon sa mga estudyante. Sabi niya, kung meron mas deserving sa medal na nakasabit sa Yeah, leg ko. napanood mo nga yan. Oo. Yung mga kaklase ko na kinuhanan ko ng lakas ng loob, na pinanghinangaan ko kasi sila yung mga naglalakad sa ulan, sa init ng araw para makapasok. Sila yung nagtatrabaho sa gabi para makakuha ng kanilang tuition fee. Dapat sila mas deserving. So in-encourage niya yung mga klase niya kasi sa buhay niya, sabi niya, mula sa aking preschool hanggang aking mag-college, hinahatid sundo ako ng sasakyan. Hindi ko problema ang tuition. Pero sabi niya, congratulations sa lahat sa inyo na talagang kayo yung totoong dapat na mabigyan ng medalya kasi sila talaga yung nagsisika para magpatuloy na maabot yung kanilang goal. Yung journey kasi nga ay yung pag-graduate sa college, simula pa ng panibagong journey. Yun. So makikita natin na may mga tao sa panahon ngayon, may mga kabataan sa panahon ngayon, talagang nagsisikap sila, mahirapan man sila, ano man ang kanilang kalagayan, gusto nilang maabot yung journey na yon. Pero ang good news, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ninyo. Amen. Pag nakilala niyo ang Diyos, kahit ano yung bagay na pinagdadaanan niyo ngayon, mas gagaan yan kapag kasama niyo ang Panginoon. Yes, Yun yung totoo nun. Okay, salamat sa ating Panginoon. Salamat Pastor Oscar and Pastor Jomar. And mamaya itutuloy po natin yung usapan po natin. Opo. Pansamantala muna tayong Break. mag-break. And maraming salamat. Magkakape muna kami. Ang iiwanan po namin panandalian sa inyo is be strong and be courageous. Amen. Trust the Lord, lumakad kang kasama ng Panginoon. Yeah. Amen. So maraming salamat and God bless. God bless po. God bless po.